Dakuin ho natin si Senador Ping Lacson, mga kababayan. Dakuin natin si Senator Panfilo Lacson. Ito ho, Investigasyon ninyo sa madami ang nalungkot dito, ha? Madami ho ang nalungkot dito, mga boss chief amo sir. Bakit? Kasi kay Ping Lacson, kapag siya yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, walang pwedeng makapag-grandstanding, walang pwedeng yung yung tipo bang i-build niya yung ganito, yung gusto niya lang mangyari. Wala. Kaya nga tablado si Marcoleta eh. 'Di ba? Pinagsasalita naman no, nakita nyo, binigyan ng pagkakataon yung oligotesa nila. Nagsalita. Kaso ang mamamayang Pilipino, ang bayang Pilipinas na wala nagsabi, aba, itong mokong na to, kung ano-ano sinasabi. Yung mga pinagsasabi niya, laban doon sa kapwa niya sinabi. Yung nasa papel, ang sinasabi is gusto niya ng proteksyon. Tapos, yung individual na pagsasalita niya naman, ayaw niya naman daw kasi may beng-beng naman daw siya. Nakakalito ho, mga kababayan. Kasi the moment na sinusulat mo, lahat iyon, nakatatak sa isip mo yun. At yun ang gusto mong mangyari. Tapos biglang iba na yung sinasalaysay niya. Posible lang ho mangyari yun, mga kababayan, kung hindi mo kabisado yung mismong nandoon sa sinulat o nakasulat. Maaari mong makalimutan. Di ba? Ayan, binibigyan sila ng pagkakataon. Kaya nakita ko ho dito, sa pangunguna ni Senador Ping Lacson, mukhang nag-resign na ho, mga kababayan, bilang Senate Blue Ribbon Committee, patas ho siya. Gusto ng mamamayang Pilipino. Ngayon, masaya si Marcoleta dito. Ibabalik si Marcoleta? Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Sige, para mas lalo tayong madaming pagtawanan ho. 'Di ba? Mas maganda yata yan. Kumbaga, ang gusto nyo, palubog na ang ating bayan. Yan ang nakikita ko ho, mga kababayan. Ito, sa pangunguna ni Presidente Marcos, kaya po nag-umpisa ang lahat ng ito. At nakita ko po na senador na talagang nag-follow up po at talagang sumubaybay doon sumbong-sumbong kay Bonggam-Bonggam Bongbong. Ay, iba pala yun. Kay Bitoy pala yun. Yung sumbong-sumbong sa Pangulo, si Senador Ping Lacson, pinupuntahan nila. Ang ginagawa, titingin doon sa site ng sumbong sa Pangulo, tapos beberipakahin kung meron talagang proyektong ganun, tapos sa kanila pupuntahan kung totoo ba na completed na yung project na yun o hindi pa. Sila Di ba? Kaso ho, mga kababayan, mukhang ano ba to, dinaga si Senator Ping Lacson sa mga kasamahan niya. Kung titignan naman ho natin, mga kababayan, mga boss chief amo sir, ang Senado, alam naman natin na majority o mayorya dyan is mga Duterte. Kaya kailangan hindi ka mapapatinag dyan. Kung talagang gusto mo nasagipin ang ating bayan, talagang gusto mo, Senator Ping, na mapanagot yung mga taong magnanakaw sa gobyerno, itutuloy mo yung laban na yan. Hindi ka magpapadaig o hindi ka magpapasindak sa mga yan. Di ba? Wapakels ka dapat doon sa mga kapwa. Kung yung mga kapwa mo, senador, ganun na sinasabi. Anong pakialam ninyo? Ito para sa bayan. Ang ginagawa ko. Di ba? Ito, hinahanap natin. Sorry, masasagasaan talaga kung may mga senador na mga kasama dito. Pasensya. Di ba? Sabi ni Sir Chris Angel, 179 vote. Sir Mark Estel, like pala. Boboto nyo ako? Boboto nyo ako, ha? Nalungkot ho ako, mga bossing, nung nakita ko, narinig ko na magre-resign o nag-resign si Senator Ping Lacson. Game! Good morning, sir. Magandang umaga. Isa, Nimpa, magandang umaga sa atin lahat. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may ubot sipon si Senator. Opo. Senator, ito po, kaagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Tingin ko binabraso ito ng mga DDS na mga senador ko. Sabi ni Buggy Arellano, very frustrating if Senator Ping really stepped down as BRC chair. Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JV Ercito, no? Nakikiusap Isa pa yan?
Isa pa yan, nung nalaman niya, siguro ayaw niyang marinig yung kanyang kapatid na nadadawit, na ano yung pangalan doon sa flood control. Sabi, parang gusto ko na pong umalis dito sa majority kasi ang tinatarget lang po, ang ano, inaano lang daw po, binabraso lang daw po yung mga kapwa nila senador. Walang sasama ang loob. 'Di ba? Yung mga senador na mga pinangalanan, may mga resibo yung mga pinangalanan eh. Oh. Ngayon, nandoon sa mga senador na yon, kung paano nila idedepensa yung sarili nila. 'Di ba? Isa din niya si JB eh. Siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung regional director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng executive judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Attorney Spera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. Si Gutesa, wala na, hindi na nagpapakita. Hindi na pumupunta, di ba? Pati doon sa DOJ, wala, hindi nagpakita. Kaya nga, ba't matatakot kung wala namang ginawa na masama? Correct. Ako, kung isa ako sa senador, mga kababayan, gusto nyo tumakbo ko sa 2028? Dito, sa Oval, sa amin. Tatakbo ako. No, kung isa ho ako sa senador, mga kababayan, at alam ko na wala akong flood control project, no, at ang nasa puso ko, ayusin ang ating bansa, tugisin yung mga nagnakaw, nagpakasasa sa ating bansa, pakialam ko sa inyo, bahala kayo dyan, sige, tuloy-tuloy natin to. Dahil kaya tayo tumakbo, kaya tayo nagpakasenador, congressman, etc. ay para mapangalagaan ang Pilipinas at maiangat natin ang Pilipinas. Kung yan ang magiging solusyon na makita natin kung sinong mga senador yon, wala akong pakialam kahit best friend pa kita. Sasabihin ko doon sa best friend ko, napangalanan ka pre, di pagtanggol mo na lang, di ba, inom tayo, inom tayo, inom, pre, sinasanggot nila ako doon sa flood control. Oo nga, di, asa ko, kakaibigan, oo nga nandun ka, narinig ko yung pangalan mo no, ganyan. Di pagtanggol mo na lang yung sarili mo, pre, tapos sabihin mo ganito kung ano yung mga, mo, di ba? Tapos cut ko na yung usapan doon. Hindi na ako kasali dyan. Hindi ko naman alam kung paano mga pinaggagawa mo. Di ba? Ganun lang yun.